Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nakakasama ko sa oras na ito, sa ating pagdidevotion. Magandang umaga po at maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy na tayong binigyan ng buhay na may kalakasan. Ingatan niya tayo sa buong magdamag. Salamat sa Panginoon. At salamat sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay at sumasama sa ating devotion tuwing umaga, 5:30 to 6:30, mula Monday hanggang Sunday. Salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy na pakikisama sa devotion nito. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral at sa ating mga balitaan, ay manalangin muna tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at sa iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag na ito, lalo na sa buong magdamag na ito, na binigyan mo po kami ng panibagong buhay at panibagong kalakasan upang maipagpatuloy namin, O Diyos, ang mga bagay na dapat namin gawin na iyong ipinagagawa sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy na sasamahan mo kami maging sa pag-aaral na ito. Bigyan mo po kami ng talino na para pag-aralan namin ito ng ayon sa iyong prinsipyo, Panginoon. Ikaw po ang magturo sa amin at magsalita sa amin sa pamamagitan ko upang maunawaan namin ang tunay na layunin mo at kalooban mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na ikaw ang malalahati sa mga gawain na ito. Pagpalain mo din, Panginoon, ang mga makakasama ko sa oras nito at yung mga nais mo na makarinig ng aral nito, ay ikaw po ang gumising sa kanila at patuloy na maunawaan ko ng bawat isa ang aming pag-aaral sa umaga. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Yan po, magandang umaga po muli sa bawat isa. Kumusta po ang ating buhay-buhay sa mga nagdaang araw? Pagkatapos ni Goring, ni Hana, at ngayon naman po ay mayroong gustong pumasok sa ating bansa, yung pinangalanan na nila itong si Ineng. Ineng, huwag kang pakalakasa. At parang mahina lang naman si Ineng, hindi katulad ni Goring at ni Hana. Kasi nagsabay yung dalawang bagyo na yun no? Pinagtulungan tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil iningatan niya tayo sa kabila ng nagkampihan si Goring at si Hana, ay iningatan pa rin tayo ng Panginoon at ang ating bansa ay hindi naman siya nagtamo ng hindi magagandang bagay. At salamat dahil hindi rin bumaha sa amin yung lakas na yun ni Goring at ni Hana na nagsanib puwersa. Hindi naman po nila nabaha yung aming lugar dito, pero doon sa kusina namin ay nabaha naman ng konti. Pumasok yung tubig doon sa likod. At siguro yung singit-singit ng pangalan nito, yung singit-singit ng sahig at saka merong mga, di ba may mga singit talaga yung pinagdugtungan. Abay, doon sila pumapasok sa loob. Kaya yung aming kusina, nakabota pa ako doon pagka nililimas po namin yun. Nililimas namin para matuyo
mabuti na lang hindi. Minsan nga umabot yan hanggang sa ilalim ng lamesa namin dito sa may sala, no? At salam, ha? Sa dining. Oh, sa dining, yung ilalim ng aming dining table. At buti na lang na nakikita naman namin na agapan namin. Kagaya ngayon ay ayun, may tubig doon sa ilalim ng aming lutuan. At saka sa dining table namin ay mayroong tubig. Pumasok na naman. Bagamat hindi umulan kagabi, at salamat sa Panginoon dahil kahit hindi naman umulan, hindi naman masyadong mainit. Kaya iyon, salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pangangalaga sa amin. Ganun din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi iningatan niya yung aming pamilya, lalo na yung aking mga anak. Si RB po ay umalis na papuntang Shenzhen. At salamat sa Panginoon kasi maayos siyang nakarating doon. And kagabi po ay nandun po kami balitaan tayo. Nandun po kami sa burol ng isang pastor ng JIL, si Pastor Boyet Colgado. Siya po ay isa sa mga disciple ni Brother Eddie Villanueva. Galing po siya ay galing ng Bulacan kasi doon naman nag-umpisa ang JIL. At doon siya tinuruan. Pero doon yata siya na-meet doon sila nagkita at doon siya ni Pastor ni Brother Eddie, si Pastor Boyet sa Arroyo High School Manila. Ayun, doon sila nagkita at doon naging born again si Pastor Boyet. Alam niyo, napakaganda po nung preparation ng yung burol. Ang ganda po. All white, walang halong ibang kulay. Puro puti. Sabi nga ni Sister Lane, yung kanyang misis, sabi ganun. Dati, sa lahat ng mga event, siya talaga yung nagko-coordinate, siya yung nag-aayos, siya lahat. Mula sa opening prayer hanggang sa paglilibing, hanggang sa yung pag-ayos ng ng burol, yung mga kung paano, saan ilalagay yung kabaong, saan yung mga pinapadalang mga anong tawag doon, ha? Yung mga bulaklak. Ang gaganda pa ng arrangement ng mga bulaklak. Siyempre binili po yun, hindi naman sila ang nag-arrange, pero ang ganda ng pagkakaayos ng mga bulaklak. Nakakatuwa. Sabi nga ni Sister Lynn, hindi naman niya akalain na siya pa rin ang mag-aayos ng burol ng kanyang asawa, ng kanyang mister, na si Pastor Boyet Colgado. Marami mga nagsalita kagabi na talagang close kay Pastor Boyet, na naiyak talaga kasi kilala nila si Pastor Boyet. At nandun yung mga anak niya, pinakilala pa sa amin, meron siyang anak na pulis at ang asawa ay pulis din. Parang parang yung aking manugang. Akala ko nga nung una, tingnan ko siya parang tomboy. Kaso, yung pala, nasa training siya, nagtitraining. Kaya, ang iksi ng buhok, nagpakalbo pa nga daw siya Ayan, tumubo na, at ang iksi ng buhok niya, akala ko tuloy tomboy, pero maganda siya. At ang asawa niya ay isang pulis din. Meron siyang anak na abogado. Manugang niya abogado, at ang anak niya na asawa ng abogado ay nagtatrabaho sa DOH. So, meron siyang anak na galing naman saan ba galing yung sa IT? IT naman siya. Hindi galing sa Singapore. Ayun, galing naman sa Singapore. At
meron siyang anak sa LA na hindi nila alam kung uuwi. Kaya hindi pa alam kung kailan ililibing si Pastor Boyet. Alam po ninyo yung si Pastor Boyet ay isang lingkod ng Diyos na talagang focus sa kanyang paglilingkod. Sabi nga ng mga nag-testimony o ay si Pastor Boyet yung hindi mo makikitaan na tinamad o tumigil o nanghina sa paglilingkod sa Panginoon. At lagi niya sinasabi sa mga kapwa niya pastor na magpatuloy lang. Si Pastor Godito, ang sinasabi niya ay, anong sabi ni Pastor? Sige lang. Si Pastor Godito, tuloy lang. na ating pastor sa Foursquare, sige lang, sabi niya, magpatuloy. Si Pastor Boyet naman, ang kanyang encouragement sa mga pastor at mga miyembro niya ay magpatuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang. At nandun din si Pastor, ano ba pangalan ni, Pantoa? Si Alex Pantoa, Foursquare din po yun. At magkakilala sila ni Pastor Boyet ng JIL. At napakadami. At kung alam nyo lang yung church ni Pastor Boyet sa Pasig, ang laki-laki po nun. Kasi dating bodega yata yun. Ang laki-laki nun. At punong-puno po yun. May mga nakatayo pa. Punong-puno na yun. Ganon si Pastor Boyet. Ganon nila ka-close. Mga kabataan, yung mga miyembro niya. Ayan, napahikab tuloy ako. Ayun po ang kaganapan sa kahapon sa amin. Salamat sa Panginoon dahil lahat ng bagay ay inayos naman ng Panginoon sa amin. Ayan po ang ating magandang umaga, Brother Efren and Sister Mercy. Ayan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula po sa Mark chapter 12 verse 28 hanggang 34. Sabi po dito sa verse 28 tayo magsimula. Ang sabi po, one of the scribes came and heard them arguing, and recognizing that he had answered them well, asked him, "What commandment is the foremost of all?" Jesus answered, "The foremost is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." The scribe said to him, "Right, teacher, you have truly stated that He is one, and there is no one else besides Him, and to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as himself, is much more than all burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he had answered intelligently, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." After that, no one would venture to ask him any more question. Ayan. Itong na to yung sinabi dito ng Panginoon. "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Alam niyo po itong nung fourth year po kami sa Bible School, yung isang teacher po namin, doon pinamemorize sa amin yung Hebrew word ng "Hear, O Israel." Pero ngayon nakalimutan ko na kung ano yun. Pero ito po, buong buo pinamemorize niya sa amin at isa po yan sa aming final exam. "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Naka-Hebrew, sa Hebrew po niya ipinamemorize sa amin. Ang ganda naman po ng Hebrew. Kung madali lang sigurong bigkasin yun, ang sarap bigkasin, no? Para ka din nagtatangs. At ang hirap pa sa Hebrews, pabalik ang
ay pabalik ang pagbabasa. Wala kanan. Hindi ka mag-uumpisa sa kanan, sa kaliwa ka mag-uumpisa. Eh, mula sa kaliwa, hindi ka mag-upisa sa kaliwa. Umasa tayo pag ano. Kaya, kamula ka Kaya nga. pabalik. Hindi, kaliwa tayo nag-uumpisang bumasa, di ba? Pero doon sa Hebrews, magsisimula ka sa kanan, sides. Pabalik. Dito, pabalik sa atin, papuntang kanan. Tayo papuntang kaliwa, sila papuntang kaliwa. Ang mga inchik, ewan ko sa Singapore kung gano'n. Basta ang mga inchik, pababa naman, no? Pababa. Sa Koreano din ay pakaliwa ang kanilang basa sa kanilang binabasa. Iba-iba, iba-iba ang ano. Pero, ganun pa man ay lahat ng bagay ay ginawa ng Panginoon. At ang sabi po dito, ano daw yung foremost? Sabi dito ng isang scribes. Alam po niyo, ang scribes po ay taga-sulat. Kaya nga scribes no? Taga-sulat siguro ng mga resolution, ng batas at ng scripture. Yung galing sa original na scroll ay isinulat niya sa mas madaling mabasa sa kanilang wika. Yan po yung scribes. Ang kasamahan yan ng mga Pharisees, ng mga high priest, yan. Sila ang taga-record sa madaling salita. At yung scribe na yun ay nakihalubilo sa mga tao na tinuturuan ng ating Panginoon. Ngayon ay nagtanong po siya sa ating Panginoon na ang sabi, what is the foremost of all? Ano ang pinaka-importante, pinakamahalaga na katuruan o utos, no? At ang sagot ng ating Panginoon ay yun nga, the foremost is, ito pinakamahalaga. Alam niyo, pinakamahalaga talaga ito kasi ito ang buhay natin. Ito ang buhay natin na forever. Ito ating buhay na walang hanggan. Kaya't napakahalaga, foremost. Ibig sabihin ay pinakamahalaga, number 1 siya. Actually, hindi siya kasama doon sa 1, 2, 3. Siya yung pinaka sa lahat. Maglagay ka ng 1, 2, 3 pero siya pa rin ang pinaka. No? So, sabing ganon ay, sabi ng Panginoon, the foremost is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. One, the foremost. Pangalawa, binigyan niya ng pangalawa ito The second is this, you shall love your neighbor as yourself. And there is no other commandment greater than this. The scribe said to him, yung scribe, right, teacher, you have truly stated that. At inulit niya ang sinabi ng ating Panginoon, and ang sabi niya, mas mahalaga yun kaysa sa burnt offerings and sacrifices. Yung foremost na yun na love the Lord your God, ang pinakamahalagang commandment sa lahat. At ang pangalawa ay love your neighbor. At ang sabi niya, yun ang mas mahalaga kaysa sa mga burnt offerings. Ano ba yun? Di ba yung mga nag-offering ng mga Israelites noon ay nagdadala sila ng mga hain na susunugin at mga sacrifices, sabi ng scribes. Pinakamahalaga yun kaysa ikaw ay merong burnt offering and sacrifices. So, na makita ng Panginoon at narinig na ating Panginoong Jesus yung sagot na yun ni scribes, ay natuwa po siya. Sabi niya, you are not far from the kingdom of God. Maaring itong taong ito ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kasi alam niyo, pagka ang tao ay nag-uusap-usap, ang tao ay nagpapalitan ng mga kuro-kuro at mga pangunawa, lalo na ito galing sa scripture, at yung scribes na ang tagasulat ng scriptures, ang Panginoon naman ang tagapagpatupad ng scripture, ay magkakaintindihan sila.
At dahil sinabi ng Panginoon, you are not far from the kingdom of God, maaring itong scribes na ito ay sumampalataya, kumilala sa ating Panginoon. Kaya siya ay hindi malayo sa kaharian ng Diyos. Pero, ganun pa man, maaring hindi rin siya maligtas, kagaya ng mayamang ruler na sinabi ng Panginoon na lahat nasunod niya natuwa ang Panginoon, di ba? Ngayon, ano ang dapat niyang gawin? Ibenta niya lahat ng ari-arian niya at ipamigay ito sa lahat ng mga nangangailangan, mahirap. Doon siya nalungkot. Kaya mukhang hindi siya naligtas. Pero ito, sabi niya, you're not far from the kingdom of God. Alam niyo yung sinabi rito ng the greatest commandment. Ito yung sinasabi kong the greatest commandment at meron tayong great commission. Yan. The greatest commandment is to love the Lord your God. Kasi nag-iisa yan, wala pong ibang Panginoon na tayo dapat na kilalanin. Hindi yung ibang Panginoon na ginawa niyang Panginoon ng kanyang sarili. Kagaya ni Lucifer, ninakaw niya ang ating pagiging anak ng Diyos, yung ating buhay kasama ng Panginoon. Ninakaw niya, kaya nga sabi niyang John 10, nagnakaw ng wasak at pumatay. Pinatay niya, ninakaw niya yung ating status. Tayo ay mga anak ng Diyos. Pero anong ginawa ni Satanas? Ninakaw niya yung ating status na yun sa pamamagitan ng kasinungalingan niya kay Eva at kay Adan. Kaya pumasok ang kasalanan dahil doon sa mga sinabi ni Satanas o ni Satanas na siya noon. Pero ang isang naging hindi maganda sa naging ugali ni Satanas ay nung siya po ay Lucifer. Tingnan niyo po si Lucifer, ang pangalang Lucifer ay hindi pa masama. Ito ay napakagandang pangalan. Ito ay parang pangalawa yung pangalan niya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Jesus is the light, di ba? Si Satan ay tinagurian din siyang ang sabi kay Lucifer, meron ding light, So parang kung tutuusin, maganda ang kalagayan ni Lucifer doon sa kaharian ng Diyos. Siya yung worship leader doon no? Siya yung taga-ipon ng mga angels at siya ang taga-lead ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Nandun siya sa itaas, nandun siya sa trono ng Panginoon. Hindi katulad ng ibang mga archangel ay hindi sila nananatili doon sa trono ng Panginoon kasi hindi doon yung kanilang assignment. Kagaya ni Gabriel, ni Michael, silang tatlo ang ating archangel. Si Lucifer, si Michael ay nandoon siya nagbabantay ng mga dapat niyang ipagtanggol kasi siya warrior. At si Gabriel ang taga-bigay ng mensahe ng ating Panginoon sa mga tao, kagaya ni Mary. Si Gabriel ang nagbigay ng mensahe na magkakaroon siya ng isisilang na anak na tatawaging Emmanuel. Ito naman si Michael, siya naman yung nagde-deliver ng mga, kung tayo po ay nananalangin ng mga bagay-bagay sa Panginoon, siya po yung nagde-deliver ng mga prayer, answered prayer. Kagaya na nangyari kay Daniel, di ba? Humingi si Daniel humingi ng tulong si Daniel at nagpadala ang Panginoon, kaya lang sa pamagitan ni Michael, kaya lang hinarang siya ng mga angel ni Satanas para hindi makarating. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng ating panalangin ay tinutugon ng Panginoon, pero nasa proseso, nasa timing ng Panginoon, hindi yung ating timing.
At si Lucifer naman po ay nandun sa trono, nananatili po siya doon sa trono. Dahil siya po ang naglilid ng praise and worship sa kaharian ng Diyos. So, lagi siya nandun sa trono. Inaalaya ng mga angels ang ating Panginoon ng praise and worship sa pangunguna ni Lucifer. Kaya siguro, tignan nyo sa Ezekiel 14, siguro nung nandun lang si Ezekiel, si Lucifer sa trono ng Panginoon, sa harap ng trono, ay nakita niya kung paano naging makapangyarihan ang Panginoon. Nakita niya kung paano siya sambahin. Nakita niya kung paano ang glory ng Panginoon. Nainggit, pinasok ng inggit ang kanyang puso. Siyempre, alam ng Panginoon ang mga mangyayari at pinabayaan niyang mangyari ang mga bagay-bagay na yon upang turuan hindi lamang si Lucifer at ang mga angels sa langit, kundi lahat ng kanyang nilikhang mga tao. Malungkot lang kasi pinatulan ni Eva yung kasinungalingan ni Lucifer, kaya tayo nahulog sa kasalanan. So sabi nga nung scribes, yung mind, sabi niya, with all understanding, love the Lord your God with all your mind. Ang ibig sabihin ay yung kaunawaan, maunawaan natin ang bakit tayo sumasamba sa Diyos. Dapat nauunawaan natin yun. Kaya nga, with all your mind. At sinabi rito na ay with all the understanding, buong pagkaunawa. Kaya nga po ang mga na born again, kailangan maunawaan nila kung ang plano ng Diyos sa bawat isa. Ano ang plano ng Diyos sa bawat tao? Ano yung plano ng Diyos para sa ating lahat? Dapat alam natin yun. Alam nyo kung bakit? Kung mahal natin ang Panginoon, buong puso nating sasaliksikin. Ano sabi ng Bible? Si Jesus mismo nagsabi na saliksikin natin ang lahat ng kasulatan upang tayo ay lumaya sa kasinungalingan at magkaroon tayo ng bagong mindset at magkaroon tayo ng full understanding kung sino ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Kaya lang minsan tayo nakontento sa pagiging ang tawag sa ating Kristiyano. Yan. Nakontento tayo. Christian yan, Christian. Hanggang doon lang. Alam po ba ninyo na ang plano ng Diyos sa bawat isa na nung mamatay ang ating Panginoong Hesus ay hindi gusto ng Panginoon na andun lang tayo sa cross. Kasi mostly, kung hindi natin naunawaan kung ano ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, bago yung mga plano na yun ng Panginoon, ano ba ang dapat natin gawin? Pagkatapos natin na makilala at full understanding natin sa ating Panginoon, Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesus, yung buong kaunawaan, hindi tayo hanggang cross lang. Kasi tayo hanggang cross lang kaya lagi tayong lumilingon lumilingon tayo lagi sa likod, kaya nahuhulog, lingon ng lingon, hindi makaabante. Ang gusto ng Panginoon ay lumagpas tayo sa cross. Anong ibig sabihin nun? Doon tayo magsimula sa sinasabing from glory to glory. Nagsimula tayo sa glory. Ano yung glory na yon? Nung tayo ay hindi pa nahuhulog sa kasalanan, glory yun ng Panginoon. Pero dahil bumagsak tayo, balik ulit tayo sa glory. From glory to glory. Babalik tayo doon sa pinagsimulan natin. Saan tayo nagsimula? Sa glory. Ang nangyayari sa atin, tinatawag nating tagasunod tayo at alagad ng Diyos, pero hanggang doon lang tayo sa cross. Hindi tayo lumalagpas sa cross. Anong ibig sabihin nun? Hanggang doon lang tayo sa Panginoong Hesus, tagapagligtas.
hindi tayo lumalagpas doon sa pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Lagi tayo nandun sa krus, humihingi ng awa, humihingi ng tulong, dahil lagi kang lingon ng lingon sa iyong likuran. Anong nangyayari kapag ikaw ay lumilingon sa iyong likuran? Ay natutokso ka na naman. Bumabalik ka na naman sa old self, sa lumang pagkatao mo. Magkakasala ka na naman. Samantalang ang gusto ng Panginoon, the greatest commandment, di ba? The foremost is love the Lord your God. Hanggang sa love the Lord your God with all strength, di ba? Sa pangunawa natin, sa ating kaluluwa, at sa ating kalakasan, kailangan ay buong puso, kailangan ay mahalin natin ang ating Panginoon. Sa puso kasi nanggagaling at sa puso kasi nakikipag-usap ang ating Panginoon, no? Kasi yung ating mind punong-puno eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ba? I-unload natin ang lahat ng mga laman ng ating kaisipan kasi punong-puno na yan. Ang dami-dami nang pumasok dyan na mga bagay-bagay, pati ang salita ng Panginoon na pumasok dyan na tuwart ng kaaway, nandyan sa ating mind. Kaya nga ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin sa puso. Kaya nga, sabi, I love the Lord your God with all your heart. Pagka yung heart natin, di ba, yung pag doon tayo umiibig sa Diyos ng buong puso, nandun ang yun yung parte ng ating katawan kung saan nagduduel ang ating Panginoon. Ano ang laman ng ating puso? Alam nyo ba kung ano yung kaibuturan? Sabing ganun kaibuturan ng ating puso. Alam nyo ba kung nasaan yun? Yung kaibuturan ng ating puso nandoon sa kaloob-looban niya. Alam niyo kung anong meron sa kaloob-loob. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, hindi mo pa siya lubusang nakikilala, walang laman ang iyong puso, kundi laman ng puso, yung muscles, di ba? Pero doon sa loob ng puso, may makikita kang puwang, vacuum. Sinadya ng Panginoon yun. Bagamat hindi mo nakikita kung anong ilalaman ng Diyos doon, pero may purpose po yun. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon na, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Kasi ito yung dwelling place ng Panginoon, ng Holy Spirit. Alam nyo din ba na ang tatlong persona ng pagiging Diyos ay nandito po sa atin, nagduduel? Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan, na kung mahal natin, iniibig natin ang Diyos, at sinusunod natin ang kanyang mga kautusan, anong sabi? Ang Ama at ako ay maninirahan sa buhay mo. Siyempre, kung naninirahan siya sa atin, kasama ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng mga dapat nating maunawaan sa mga bagay na gusto ng Panginoon. So, yung tatlong persona na yun, mula sa Ama hanggang sa banal na Espiritu, ay nananahan sa ating buhay, nananahan sa ating puso. Excuse me. Kaya nga dapat nahihiya tayo sa Panginoon dahil biro mo, tatlong makapangyarihan na persona ang nasa iyo. Minsan nga binabastos pa natin di ba? Kagaya halimbawa, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Anong ginagawa natin? Hindi ba yung mga host ng mga event o yung mga MC, ang sinasabi, kapag may nagsasalita sa harap, makinig po kayo. Kasi yun ay bilang paggalang at respeto doon sa nagsasalita. Halimbawa ay ang mga pastor o tagapagturo ay nagsasalita sa harap ng maraming tao o ng congregation.
Hindi ibig sabihin siya yung nagsasalita na yun. Kaya nga ang dapat na malaman natin, dala-dala niya yung salita ng Panginoon at siya ang representative ng ating Panginoon. Kung siya ay hindi mo maigalang at marespeto sa kanyang pagsasalita dahil nakikita mo na nga siya paano pa kaya ang isa hindi mo nakikita? Kaya nga hindi natin na kayang mahalin ng Diyos kasi hindi natin nakikita. Pero tignan nyo, andali nating magmahal sa tao. At may kondisyon. Sa ating Panginoon, may mga kondisyon siya, o wala siyang kondisyon, pero meron siyang inihandog sa atin kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Sinunod natin ang Kanyang kalooban. Meron po siyang reward. Hindi po katulad ng tao na may kondisyon kapag siya ay nagmahal. I love you because, ayan, I love you because you are good, you are beautiful, you are handsome, you are rich, and you are famous. I love you. Pero sa Panginoon, I love you, at kung mamahalin mo ko, kung iibigin mo ko, ito ang ibibigay ko sa iyo. So, ikaw yung nangungondisyon, ang Panginoon ay walang kondisyon. Kaya po, sinabi ng Panginoon na love the Lord your God with all your heart. Kasi kapag minahal natin ang Panginoon ng buong puso, yun yung tinatawag na walang kondisyon po yun. Pero pag ang pag-ibig natin ay paimbabaw ang ating pag-ibig, ay marami tayong kondisyon. Gaya ng mga ng dalawang partner o yung mag-asawa, no? Nung hindi pa sila mag-asawa, nagliligawan pa lang sila, ay nagkaroon sila ng pagmamahal sa isa't isa, nagkagustuhan. And tanungin mo, bakit mo siya minahal? Isasagot sa iyo ay kasi may nakita siyang maganda doon. Siya ay mabait, considerate, at masipag. Yan ang mga kadalasan At yung iba naman, yung talagang pang-imbabaw lang talaga ang pagmamahal kasi maganda siya, kasi gwapo siya, kasi matalino siya, ganon, 'di ba? Kita niyo yung mga artista na sikat na sikat. Ano ang nila, sigaw nila doon sa mga artista, I love you, I love you. Kaya nga yung mga confession na ganun, I love you, hindi po yung totoong love. Yun ay love ng isang tao na humahanga lang, no? Pero hindi po yan tatagal kasi humahanga lang siya sa panahon na yun, no? Mahanga lang siya kapag nandiyan yung kanyang minamahal, pero pagkatapos noon, wala na, hindi na siya mahal. Hindi na siya ang kanyang paborito, 'di ba? Marami ng nabago. Meron naman siyang bagong mahal. Meron na naman siyang bagong idol. Idolizing, idolatry. Yan po yung nangyayari kapag sinabi nating I love you. Ang I love you po kasi ay commitment. Hindi po ito basta-basta sasabihin mo ng I love you pagkatapos wala kang commitment. Ang love is commitment. Kaya nga tignan mo ang ating Panginoon. Ang sabi niya doon sa John 3:16, for God so loved the world. Committed siya na ibigin ang tao. At ito po ang sinabi niya Kaya dapat na ang tao din ay maging committed. Ano ang commitment ng tao? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Ang Diyos ay committed sa kanyang pangako na kapag naniwala tayo sa Kanya, ang kanyang hindi tayo magkakaroon ng buhay na hanggang dito lang. Tayo ay mabubuhay ng walang hanggan kasama ng ating Diyos. Yan ang kanyang commitment sa atin. Pero ano ang commitment ng tao sa Diyos? Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang commitment natin na dapat nating gawin para sa Panginoon. Ano ang commitment natin? Ang sabi niya, you shall love the Lord your God.
Yun ang yun ang ating parte. Siya, for God so loved the world. Tayo, you shall love the Lord your God. Minahal tayo. Siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi natin minahal ang Diyos. Kaya nga naging masuwayin tayo. Bakit natin hindi minahal ang Diyos? Ibang Diyos ang minahal natin. Ibang Diyos ang ating inaring magulang. At ang Diyos na yon, yung magnanakaw na yan, na inagaw ang ating status. Ano ba yung status natin? Dapat tayo yung naghahari, tayo yung God of this world. Small G nga lang, hindi kasing taas o kasing level ng ating Ama, ng ating Panginoon. But anong sabi nga ni David sa mga scripture na we are the God of this of this world. Tayo ang Diyos. Kasi bakit tayo ang naging Diyos? Kasi tayo ang pinamahala ng Diyos sa lahat ng kanyang creation, sa lahat ng kanyang nilikha. Lahat ng kanyang nilikha, tayo ang magmamanage. So, ano ang ibig sabihin nun? Tayo ang mamamahala, tayo ang mag-subdue, tayo ang magre-reign and rule sa mundong ito. At ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang Diyos ng langit at lupa. At tayo naman ay Diyos na naka-assign sa lupa. Kaya lang ay ninakaw nga ni Satanas, ibinigay natin yung ating authority at ang tao, inupo natin si Satanas doon sa trono na dapat tayo ang nakaupo. Binigay natin yung scepter na dapat ay sa atin. Ibinigay natin yung ating kapa, yung ating balabal na dapat ay sa atin. Alam niyo yung balabal ng mga hari. At ibinigay natin ang ating corona na dapat sa atin. Ibinigay lahat yan kay Satan ng mga tao. Kaya nung kita nyo, bakit sabi nga na, bakit nilagyan ng corona ng tinik ang ating Panginoong Jesus nung siya ay pinaparusahan dito? Kasi yung ating kaisipan ay dapat na mabuksan. Yung kaisipan natin dapat mawala ang lahat ng mga basura doon. Sabi nga ni Pablo lahat ng nalalaman niya, lahat ng ating talino ay basura sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga kasi kapag may corona ka, ang ibinigay na corona sa ating Panginoong Hesus ay corona ng paghihirap corona ng sakripisyo, corona ito ng isang pinarurusahan, naghihirap. Yung corona ang binigay natin kay Satan ay corona ng kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa lupa. So sa pamamagitan ng koronang tinik ng ating Panginoong Hesus ay kinukuha niyang muli yung corona na ibinigay natin. Hindi lamang basta corona na kinuha ng Panginoon. Ito ay corona na may kasamang sakripisyo, kasamang sakit at sakit. Bakit? Kasi ito yung koronang tinik. Yung tinik na ay sinisimbolo nito yung paghihirap. Yung tinik alam nyo yung pag sinabi, tinik sa lalamunan. Anong ibig sabihin nun? Ito ay burden, di ba? Burden, pasanin. So lahat ng pasanin natin ay kinuha ng Panginoon. At si Satan kasi kinuha niya ang ating kapangyarihan na wala tayong dapat iniintindi. Wala tayo dapat na iniisip na hindi maganda at hindi tayo nag-iisip ng ano pamang problema. Kaya nga sa John 14 verse 1, ano sabi? Do not let your heart be troubled. Makita nyo do not let your heart be troubled. Kasi pag nandun sa mind natin, pumasok sa ating isipan ang mga bagay o mga, ang tawag dyan, bagabagin, yung mga problema, mga troubles, pumupunta po yan sa ating puso.
Kaya nga yung mga tao na punong-puno ng pag-aalala, na-stress ng yung isip nila napagod, pinapagod sa mga bagay na hindi naman dapat. Sabi nga ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Sabi ni Pablo, do not be anxious for everything. Pinapagod natin ang isip natin sa pag-aalala. Wala tayong kakainin, wala tayong bigas, wala tayong pera, lahat. Sinabihan na tayo ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Lahat yun ay nasa mind. At yun ang ina-unload ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, lahat yun ay nasa pangunawa sa ating isip. Pumupunta yun po sa ating puso. Kaya't yung ating puso naman ay bigat na bigat sa stress, sa problema. Kaya nga, sa mga tao na may puno-puno ng problema, ano nagiging sakit nila usually? Sakit sa puso. Yung iba na stroke, yung iba namatay, inatake sa puso. Bakit? Kasi punong-puno ng problema. Punong-puno ng yung isipan. Ayan, pumunta sa isip lahat ng mga problema at pumunta sa puso at pumunta sa ating kaluluwa. At pagkatapos noon, wala na tayong lakas para tayo ay manampalataya pa sa Panginoon. Wala na tayong lakas para magpatuloy tayo sa paglakad sa Panginoon. Wala nang lakas. Kaya nga sinabi dito ng Panginoon, and with all the strength. Kasi naubusan tayo ng lakas sa kaiintindi ng mga bagay na hindi naman natin dapat intindihin at pag-alala, no? Mahirap gawin yun. Mahirap kasi kami nga dumadako din sa aming isipan yung pag-intindi sa aming kinabukasan, lalo na kaming dalawa lang ni Pastor Greg, at nandito man yung aking apo, at least yung aking apo, yung sustentong binibigay ng aming mga anak sa kanya, sa aming apo, nakakatulong, pero hindi rin ganun. Kasi yung mga bayarin naming bills, ang lalaki, lalo ng pag tag-init, yung aming kuryente, umabot ng 5,000 yun, isang buwan, no? Wala namang kaming trabaho ni Pastor Greg. Saan namin kukunin? Araw-araw pa kaming kakain, no? Saan namin kukunin ang mga bagay na pambayad ng bills? Alam po ninyo, minsan talaga ay dumadako sa isipan namin yung pag-alala na paano ba yan, wala tayong kabuhayan, wala tayong pambayad. Paminsan-minsan ay dumadako sa isip namin yan. Pero alam niyo alam mo, si Pastor Greg sinasabi niya ganun. Ang sasabihin ko, ba't mo sa akin sinasabi? Sabihin mo sa Panginoon. At bahala ang Panginoon. Kasi yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon di ba? Do not let your heart be troubled. At sabi nga ni Pablo, huwag tayo maging mapag-alala, do not be anxious of everything. Kasi tayo mapag-alala sa mga bagay na material. Pero hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga yung mga bagay na spiritual. Kaya sinabi ng Panginoon, with all your heart, with all your mind, huwag mo nang isipin kung ano ay mga bagay na hindi naman dapat pinag-iisip. Yung mga bagay na makakasira lang sa iyong relasyon sa Panginoon. Ang dami natin mga pag-iisip kagaya niyan. Usually, ang tao nag-iisip yan sa kanyang kakainin, dadamitin, at yung pera. Mga material di ba? Pero naisip ba ng tao na ano ang kalooban ng Panginoon sa isang tao, sa bawat isa? Anong kalooban ng Diyos para sa atin? Alam nyo, mahirap talagang kapag di ka nagtiwala sa Panginoon, ang hirap isipin na huwag kang mag-alala. Ang hirap gawin yung sinasabi ng Panginoon na do not let your heart be troubled. At yung sinasabi ni Pablo, do not be anxious in everything. Ang hirap talagang
gawin yun, no? Pero, alam niyo ang Panginoon, napakagaling nga bago dumating sa puntos na ikaw ay susuko na. Ang Panginoon ay tinuturuan tayo unti-unti, mga ano lang yan, mga maliliit na bagay ang ating na-encounter sa araw-araw. Unti-unti yan. Binibigyan tayo ng mga challenges ng Panginoon. At nasusolve naman, di ba? Pero pagdating ng panahon ay talagang medyo bumibigat ang mga challenges. Na at least dito sa umpisa ay nanalo ka na. Nakalagpas ka na dun sa mga challenges na yon. At ito, pabigat ng pabigat ang mga challenges, pero na-train ka na ng Panginoon kung paano mo haharapin ang mga challenges na yan. Na-train ka na, naturuan ka na, nasubukan ka na, may exam, di ba? Dumaan na tayo sa mga examination para pagdating ng mabibigat na exam. Tingnan nyo nung tayo ay grade 1, meron tayo mga long test, di ba? Grade 1. At ang madadali lang yun, madali grade 1 O elementary, sabihin natin elementary, madali lang yun. Kasi may mga matching type pa nga Madali lang yung mga exam. Pagdating ng high school, medyo mahirap na ang exam, no? Mahirap-hirap na. Pero pagdating ng college, mahirap talaga. At mas mahirap kapag ikaw ay kumuha ng exam. Halimbawa, yung civil service exam. Yung mga exam para ikaw ay maano doon sa iyong kurso na kinuha mo. Di ba? Paano yun hakbang-hakbang. Grade, ikaw ay nasa elementary, high school, college, at doon sa professional exam. Di ba? Mahirap yun. Yung iba nga sa professional exam. Yung iba nga yung napag-aralan na minsan hindi pa nila na pagdaanan yun sa kanila pag-aaral no? Pero nasa sa kanila na yun kung paano nila aralin, mag-research, 'di ba? Sa atin po, tinuturuan din tayo ng Panginoon na mag-research. Ano ba sa Tagalog ang mag-research? Mag-research. Ang hirap minsan bigla ang sinabi, hindi mo masabi sa Tagalog. Mag-research o magsiyasat or ayun, basta mag-research tayo. Hindi tayo yung nakontento lang doon sa isang salita tapos hindi natin naiintindihan. Bahala na. Kaya nga may bahala na at merong sige-sige, no? Yung sige-sige, yun ay galing sa bahala na. Sige-sige na lang. Wala nang ano sabi ng Bible? Be excellent in everything. Lahat ay maging excellent. Kahit nasa maliliit na bagay, maging excellent ka. Kahit dito sa bahay namin, inano ko na maging excellent ang bawat isa sa amin. Yun lang yung malasakit ba? Magmamalasakit ka. May nalaglag dyan, pulutin mo kung nakita mo, hindi yung pababayaan mo, hahakbangan mo pa, minsan tatapakan pa. No? Lahat ng bagay tayo ay maging excellent talaga. So, sa ating pong buhay, bilang tayo ay mga nakakilala sa Panginoon, dalawang bagay ang dapat nating matutunan. Ang sabi po dito, sa greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul and strength. And the other one is love your neighbor as yourself. Kasi kung mahal natin ang ating sarili, ganun din ang pagmamahal na ibibigay natin sa ating kapwa. Mahal tayo ng Diyos. May mga rewards na tayo pag naniwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Iyon ang kanyang commitment. Ano ang commitment natin? Ang commitment natin na binibigay ng Panginoon sa atin ay love the Lord your God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong
patuloy na pagtuturo sa amin. Salamat po sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kaunawaan, ng mas deeper understanding, O Lord God. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi ka po nagsasawa na kami ay ibigin kahit na maging pasaway kami. Salamat, O Diyos, dahil patuloy kang magtuturo sa amin, patuloy mo kaming iibigin, at patuloy, Ama, na ipapaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng pag-ibig namin sa iyo, yung commitment namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Salamat din sa mga may sakit at karamdaman sa panahon na ito, na mga lingkod mo at mga tagasunod mo at lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat po, Panginoon, dahil itinayo mo na po sila sa banig ng karamdaman ayon sa iyong mga salita na dapat nang magmanifest sa bawat buhay ng mga may karamdaman at sakit. Salamat din sa pag-iingat mo sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang. Napatuloy mo iniingatan sa lahat ng hindi magagandang bagay, sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng sakit at karamdaman, sa lahat ng gawa ng kaaway. Maraming salamat po, Panginoon, at salamat din sa iyong bansang Israel na patuloy mo kinakalinga, inaalagaan, at patuloy na pinagpapala, patuloy na ikaw ang nakakapangyari sa kanilang buhay. Salamat po sa kapayapaan na hinahatid mo sa kanila sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa buhay ng aming Pangulo at pangalawang Pangulo na patuloy mong sinusubaybayan, at ikaw ang nagbibigay sa kanila ng direksyon upang paano pamahalaan ang aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang. Pagpalain mo din po ang mga Pilipino, Ama, na naninirahan dito sa Pilipinas, mga OFW at mga Pilipino na naninirahan na sa ibang bansa. Patuloy na ingatan mo po at pagpalain ang mga Pilipino sa lahat ng dako ng mundong ito, lalo na po yung mga nagtatrabaho lang doon. Salamat din, Panginoon, na sa buong araw nito ay sasamahan mo po kami at patuloy na iingatan sa lahat ng gawa ng kaaway, at wala pong anuman mga pananakit ng kaaway ang siyang magtatagumpay sa aming buhay at sa aming bansa. Sinabi mo nga po, Panginoon, na weapons of war formed against us shall prosper. At sa aming pamilya, Ama, pakaingatan mo po ang aming pamilya, aming sambahayan, at lahat ng aming mga mahal sa iyo. Dalangin po namin dito sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa ating devotion. Salamat kay Brother Efren at Sister Mercy. Salamat kay Sister Yuling. Magandang umaga po sa inyo. At patuloy po natin subaybayan ang ating devotion. Ito po ay ginagawa po natin mula Lunes hanggang Linggo. At patuloy din na nangyayari ito sa tuwing 5:30 to 6:30 ng umaga. Mapapanood po ninyo to at masusundan nyo sa Facebook, sa Pags Channel, at sa YouTube naman ay Pags Family Channel. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa ating devotion na ito. Mamaya po mga 7 ay magkakaroon din po ako ng live streaming, at sana po ay subaybayan niyo po ako, at patuloy na mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Yun lang naman po ang magagawa ko, yung magturo, mangaral ng salita ng Diyos. Wala na po akong ibang alam na gagawin, kundi yun lang. May mga talent ako, pero nalipasan na ako ng talent ko, yung pagkanta, yung ano pa nga ba yung iba pa, ayun. Pero salamat sa Panginoon, may itinira pa sa akin yung pakapalanan ko, yung nakakapagsalita ako. Kaya lang ngayon po ay
pag nagsasalita ako sa maraming tao, hinihingal na rin ako dahil sa katandaan. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng ating devotion. Paki-share nyo po ito para lalo na sa inyong pamilya at sa inyong mahal sa buhay. Paki-share para magkaroon po tayo ng kaalaman. Kahit na paunti-unti ay nalalaman natin ang salita ng Panginoon. At salamat din po sa mga nagsasubscribe, nagla-like. Salamat po sa inyong lahat dahil mapapakinabangan po ito ng bawat mahal natin sa buhay at bawat Pilipino. Ito po ang ating bahagi upang makapangaral tayo ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng devotion nito. Kayo po ang nagpapadala, diba? So kung may makita po kayong bell doon sa itaas, sa YouTube, ay paki-click nyo na lang po para ma-update po tayo sa ating pag-aaral. At doon po sa YouTube, paki-subscribe na rin para lahat ng ating mga nakaraang lesson o devotion ay makikita pa rin po natin at mapapanood pa rin. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang si Pastora Tess Pagulayan, nagsasabing, mahal tayo ng Diyos. Yan, sabi ko nga kanina, commitment yan ng Diyos. At ang Diyos, pag nag-commit, hindi po yan mawawala at hindi masasayang ang ating pakinabang. Kaya, muli ay mahal natin ang Diyos. Mahal tayo kasi ng Diyos. Maniwala po tayo na tayo iniibig ng Diyos at maniwala po tayo, manimpalataya na ang pangako niya, hindi niya tayo iwanan at hindi niya tayo pababayaan. Magandang umaga po. Bye-bye.